Hey guys! Welcome back to Chris channel, and for today's vlog, simple lang naman ang i-vlog ko today. Dahil sa nangyaring pandemic sa atin, mas lalong nauso, mas lalong trending, or mas lalong kinailangan yung work at home. 'Di ba? Mas lalong dumami yung gustong magstay na lang sa trabaho, nila sa bahay. Pero, hindi lahat ng work at home is applicable sa lahat. Tulad ng kung aspiring English online tutor ka or tinatawag na ESL teacher, hindi sa lahat, hindi ito para sa lahat. Okay? Ano yung mga reasons kung bakit yung iba hindi po pwede dito? This video, okay, it's not to discourage you. Hindi ako nag-discourage or nagbibigay ng discouragement sa mga nanonood, sa mga viewers, sa iba dyan. Kaya ko lang to ginawa is because kailangan natin din malaman yung mga pinapasok natin. 'Di ba? It is very important. You have to know kung ano ba yung papasukin mo, especially kapag work yan. Mahirap sumabak sa isang bagay na hindi mo alam. Okay? Syempre, tao lang, magkakamali ka kahit alam mo yung pinapasok mo. Pero, kailangan mo pa rin alamin para hindi naman sintambak ng ano yung pagkakamali mo. 'Di ba? So, if you get my point, then let's start, guys. So, these are the reasons why you can't be an online English teacher or an ESL teacher. Number 1, you have to learn how to do the multitasking because magta-type ka, guys. Okay? Magta-type kayo ng mga sinasabi ng estudyante nyo, yung mga mali nila pronunciation, their pronunciation, you have to correct that. And then also their vocabulary, words, their sentences. And then if you have questions that they don't understand, so you have to type it while you are listening and while you are answering their questions, and then while you are thinking, presence of mind. So, ang daming gumagawa sa'yo, yung kamay mo, yung utak mo, yung bibig mo, yung tenga mo. So, kung type ka lang ng type, tapos hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ng estudyante mo, then you cannot reply or hindi mo naman sagot kasi you don't have that listening skills also. Kasi nga hindi ka makapag-multitasking eh. Huwag mo kong instorbohin, nagtatype ako. Okay, wait lang. Tapusin ko to and then you can ask questions. Hindi pwedeng ganon. Okay? Kailangan sabay-sabay mo yung gagawin. Nagtatype ka, nagko-correct ka, tapos, nag-explain ka, nang bubola ka, okay, kung ano namang pinagagawa mo kasi hindi nakikinig sa iyo yung estudyante pa. So, kailangan talaga ng multitasking job dito. Okay, second reason why you can't be an online English teacher, if you don't have patience. Okay, if you are not that so patient, guys, kailangan mo ng mahabang pasensya. Bakit? Bakit ko kailangan ng pasensya? Eh, nagtuturo lang naman ako. Andyan na yung mga ituturo ko, naka-download na, nandyan na sa laptop ko. So, why you still need to be patient? Why? Why it is very important? Karamihan sa mga tuturuan mo is from other country. Koreans, Chinese, Japanese, na ang English nila, na ang language nila, ang first language nila, or ang mother tongue nila is not English. So, that means they don't understand what you are talking about. So, madalas hindi nila ikaw maiintindihan. So, kung mainitin ang ulo mo at very high-tempered ka, wala kang pasensya, and then baka mapatulan mo. Okay? So, kailangan mo ng pasensya. Kasi, magtatanong ka, tapos, meron kami tinatawag sa online, sa aming mga ESL teacher na parrot. Ganon, parrot. May parrot student na inuulit lang yung sinasabi mo kasi hindi ka naiintindihan. Example, you will ask your student, "Hi, how are you?" And then they will say also, "Hi, how are you? What's your name?" And then they will say, "What's your name? What did you do yesterday? What did you do yesterday?" So, parang parot lang. Inuulit-ulit ka lang. So, kung wala kang pasensya, anong gagawin mo? Baka ibaba mo yun. Diba? Ibaba mo na lang yung headset mo, ibaba mo yung call, huwag ka na magklase kasi wala kang pasensya. So, kailangan mo yan. At marami ka pang mararanasan kasi iba't iba yung hahawakan mo. May matanda, may university students, may adult student, businessman, businesswoman, nanay, tatay, and then most of the time, mga bata. And then, alam naman natin yung mga bata makukulit. So, kung hindi ka rin mahilig sa bata, and hindi mo sila talaga, hindi ka pwede dito.
hindi ka magiging okay dito sa trabaho na to. Alright? So, at sa mga iba pang sitwasyons, nakakailanganin mo talaga ng maraming pasensya. Okay? Third reason, guys. Alright. The first reason is invest if you're not willing to invest into gadgets. Kung masyado kang nagreklamo sa pag-i-invest ng mga gadgets, ano ba yung mga kailangan mo sa pagiging online English teacher home-based? Meron na tayong vlog nito, so ilalagay ko na lang yung link, just click down below para makita nyo yung mga requirements and also the things that you need if you're going to be an ESL teacher, home base. Alright, so you need a laptop, okay? Syempre, kailangan yung laptop mo medyo mataas-taas, diba? Kasi gagamitin mo yan sa pagtuturo and then may mga documents ka na gagawin dyan, yung mga class mo, mga modules, dyan mo ilalagay. So, kailangan mataas ang memory. And also, the headset. Mag-i-invest ka sa headset. Alright? Yung headset is kailangan may noise cancelling or noise cancellation. And medyo mahal yon, medyo pricey. Okay? Pero you have to invest kasi mas maganda na may noise cancellation yung headset mo para naman just in case na may maingay sa inyo or nasa kalsada yung bahay nyo or may mga manok at mga aso dyan sa kapitbahay mo, then hindi madidisturb yung klase and then yung estudyante hindi rin maiinis sa'yo, hindi maiirita. So, mag-i-invest ka dyan sa laptop, sa headset, and then also yung internet. Syempre, magpapalagi ka ng internet. Diba, gagastusan mo yan. So, if you're not willing to invest into gadgets and the things that you need to be an online English teacher, home-based, then wag mo nang gawin. Diba? Kasi, gagastos ka talaga. So, other than that, ano pa yung mga reason why you can't be an online English teacher is the next one is if you are not a homebody person. Okay? Ano ba yung sinasabi kong you are not a homebody person? Guys, hindi ka sanay makulong sa bahay. Okay? Gusto mo labas ng labas. Bawal lumabas ngayon, di ba? Okay? Pero as in talagang gusto mo pa rin lumabas kasi home-based ka eh. So, kapag ka madali kang maboard or meron kasing iba dyan na kailangan nila may friends or kailangan nila meron silang mga katrabaho na papagtatanungan, meron silang boss na matatakbuhan kapag may problema. Especially, you need troubleshooting, guys, dito. Walang engineer sa tabi mo na gagawa ng laptop mo, na mag-check niya ng internet connection mo. Wala kang boss kapag may question yung student mo na hindi mo alam. So, kaya nga multitasking, 'di ba? Sinabi ko kanina kasi mag-research ka sa Google sa mga hindi mo alam na words. Kapag may tinanong sa estudyante, i-research mo 'yan. Walang boss na tutulong sa iyo. Wala kang mga co-employees. So, ikaw lang talaga, as in ikaw lang talaga and the members of your family. So, kung hindi ka, and then sa bahay ka lang from Monday to, yung ibang work dyan is from Monday to Saturday, hindi ka lalabas from morning until night. Ganun ang schedule. Kung mahilig ka sa labas, then you can't be an online English teacher. Right? The next one, if you are a shy type person, hindi pwede dito ang mahiyain. Okay? Paano ka makikipag-usap sa student mo kung ikaw mismo nahihiya? 'Di ba? Kailangan ng kapal ng mukha dito kasi lalo na kapag bata yung estudyante mo, sasayaw-sayaw ka, kakanta-kanta ka, magbobola-bola ka, ganyan, dadaldal ka, as in kailangan maboka ka, ganon. So, paano ka dito sa trabahong to kung shy type ka? So, kailangan mo ng kapal ng mukha. Aharap ka sa mga estudyante mo on cam. And that iba-ibang foreigners, may Japanese, meron kang international students. So, if you are a shy type person, then you can't be an online English teacher. So, you have to be confident, okay? Isa yon sa mga importante. Alright? Next one is if you are too sensitive. Kung masyado kang sensitive. Bakit? Kung masyado kang emotional, kung masyado kang nagpapadala, kapag may problema ka sa bahay, may problema ka sa jowa mo, sa asawa mo, sa family, or kung sino man, kung ano man ang problema mo sa buhay mo, and then magtuturo ka, tapos masyado kang nagiging emotional, hindi mo pwedeng ilagay yung personal life mo doon sa estudyante mo.
So, hindi lahat ng estudyante mo makaka-relate sa'yo. Okay? Or wala ka sa mood kasi may problema ka, so huwag niyo akong kulitin. Huwag kang tanong ng tanong, hindi ko alam yan tanong mo, okay? Hindi pwedeng ganon, okay? Hindi rin masyadong kapag may kinuwento sa yung estudyante mo is una kang nangangalngal na dyan sa mga kinikwento nila. Hindi pwede yun, guys. Kailangan is may control ka ng emotions mo, nasa gitna ka lang. Kailangan kaya mong i-handle yung sasabihin sa'yo ng estudyante mo. Kasi meron din sila minsan mga articles na nakukuha na pwede nyo maging topic sa klase nyo na pag-uusapan nyo yun, and then minsan may patama sa mga Pilipino, sa Pilipinas, okay? And then you as a Filipino, masasaktan ka. So magre-react ka. Kung masyado kang emotional, kung masyado kang sensitive, baka yung reaction mo is maging violent reaction. So, hindi pwede yon. Okay? Kailangan alam mo kung paano mag-handle ng sitwasyon at i-separate yung feelings mo sa trabaho, and then yung mga problema mo is doon na muna. Okay? Mamaya na lang pagkatapos ng trabaho. The next one is kung meron kang full-time job. Especially ngayon, na sinabi ko na kanina, may mga full-time job sila sa labas dati before the pandemic. And then, ngayon, nag-decide sila or nag-iisip-isip na sila mag-resign, okay? Dahil, yun na, gusto nila maging safe. Kung gusto mo lang maging safe, parang hindi masyadong magandang reason yon, guys, kung meron ka namang full-time. Kasi pwede ka naman maging safe din kahit nasa labas ka. Alam mo naman yung mga precautions para maging safe kahit nasa labas ka magtrabaho, 'di ba? Marami naman lumalabas, hindi lang ikaw, para magtrabaho. Itong job na to is kailangan alam mo kung ano, yung nasabi ko na kanina from top 1, kailangan meron ka ng mga ganon bago ka mag-resign sa full-time job mo. Kung maganda yung job mo, magre-resign ka dun, and then sumaba ka dito, wala kang pasensya, hindi ka makapag-invest ng gadgets, hindi ka marunong sa multitasking, napakamahiyain mo, hindi mo kaya yung on-cam, yun yung one-on-one class, then, sayang naman nag-resign ka pa dun sa full-time job mo. Ang reason mo lang is just to be safe, 'di ba? Kailangan alam mo yung papasukan mo. And this is not easy. This is not for everyone. Hindi lahat, hindi porket marunong ka mag-English is pwede ka dito sa online English teacher. Kasi nga, marunong ka naman mag-English. Hindi ganon. So, may mga dapat kang i-consider at dapat kang alamin bago mo i-give up kung meron ka mang full-time job. If you think naman na you are capable and then lahat naman yung qualities and the requirements is pasado sa'yo, then why not? 'Di ba? So, pero mag-isip-isip ka na muna. Okay. So, next one is talking about sweldo. So, nakita mo lang yung advertisement na ganun, and then, madali-madali ka na nag-resign sa trabaho mo, pasok ka na agad dito, na hindi mo alam yung pinapasok mo. No. Kung ganun ang gagawin mo, then you cannot be an online English teacher. Bakit? Kasi, yung iba, sumweldo ng ganun kalaki dahil pinaghirapan nila. May mga susundin ka, may mga ratings. Every teacher sa online is may mga rank. May mga ranko yan. Hindi may mga experiences. May mga certificates sila. May mga years of teaching na kinoconsider kung bakit yung sweldo ng isang teacher is iba sa'yo. Per hour. Okay? Karamihan ng online. Per hour siya binabayaran. So, yun sa'yo, narinig mo lang 60,000 a month na siya and 40,000 na nare-receive niya a month, baka naman ang tagal na niyang teacher. Baka naman may rank na siya. Ang tagal na niya sa company, and then fully booked siya lagi kasi sikat siya, magaling siya magturo, may mga certificate siya, galing siya ng ganito, nag-seminar siya ng ganito. Baka kaya ganun ang sweldo niya. And then ikaw naman, hindi mo naman talaga forte to. Hindi naman talaga ito yung trabaho mo. So, huwag kang mag-assume agad ng ganun 40,000. Pwede mo naman makuha yun kung talagang kung dumaan ka na talaga sa process na kailangan ang teacher merong gandong 5-star, perfect attendance, and then yung booking class niya is napakataas kasi gustong-gusto siya ng estudyante, and then yung mga comments ng estudyante sa kanya is ang ganda talaga, very impressive, then, doon, magtagal ka na muna at alamin mo na muna kung paano ka makakasweldo ng ganon. Meron kasi sweldo para sa mga basic
Okay? Sa mga no experience and sa mga experience na, sa may mga meron na certificates and then meron ng mga ganito, meron ng mga ganyan. So, may mga rank siya. Alright? So, if you're always thinking about the sweldo, agad talaga 60,000 te, then you can't be an online English teacher. Okay? And then, next one, the last one is the benefits voluntarily. Kung hindi ka marunong or kung hindi ka willing magbayad ng mga benefits mo voluntarily, yun yung sinasabing ikaw mismo ang magbabayad ng benefits mo. Kasi karamihan ng online English teacher or ESL teacher sa online, yun na nga called ulit. Yun, kami ang nagbabayad ng benefits naman voluntarily. Yung ibang company kasi, hindi nila binabawasan. Nakukuha, mga private companies, nakukuha mo yung sweldo mo ng buong buo. Okay, example, 20,000 a month. Ang sweldo mo, ibibigay sa'yo yan or i-deposit yan sa bank mo, kung saan bank mo gusto mong i-deposit yan. Then, makukuha mo yon ng buong buo. Ikaw na mismo ang magsa-separate nun sa PhilHealth mo. So, kung hindi ka ready sa ganon, kung gusto mo, kung aim ka sa yung napaka-importante sa'yo na mayroon kang benefits na ganito, na ganyan, na kailangan binabawasan ka ng company, kung wala dito. So, kung hindi mo tanggap yun, you can't be an online English teacher. Alright, guys? So, these are the reasons na kailangan mong intindihin at kailangan mong i-practice sa sarili mo at kailangan mong itanong sa sarili mo at kailangan mong i-ready sa sarili mo bago mo pasukin ang home-based online English teacher or ESL tutor. Alright? So, hindi siya ganun kadali kasi. Okay? Ito lang naman is guidelines lang. Siyempre sa lahat nga, sabi ko nga, sa lahat ng ginagawa natin is kailangan natin may guidelines. Para naman meron tayong idea, natatanong-tanong din natin yung sarili natin, 'di ba, bago natin pasukan yung isang bagay. Hindi yung basta-basta pasok na ng pasok, and then sa huli, ngawa-ngawa ka dyan, 'di ba? So, sayang naman ang panahon, 'di ba? Especially ngayon, sa pinagdaanan nating crisis, napaka-importante na makakuha tayo ng magandang trabaho. So, ang trabaho is hindi naman yan laro-laro kasi ipambubuhay mo yan ng family mo, pangkakain mo yan, 'di ba? Ibibili mo yan ng luho mo para sa health mo, para sa pag-ipon mo, para sa future mo yan. So, hindi siya yung pagpasok mo dito, resign, then sa kabila may narinig ka 60,000 doon mas mataas, punta doon, 80,000 doon, punta ka doon. No, you have to be responsible. Kahit na 20s ka pa lang, nasa 20s ka pa lang, huwag mo nang antayin na mag 30s, 40s ka to be responsible. Ngayon pa lang is kailangan pag-aralan mo na. Okay? Hindi naman para sa matanda lang ang pagiging responsable. Okay? Para yan sa future. If you wanna have a good future, then start now. Alright? How to start? Then makinig ka sa mga guidelines na binibigay sa'yo. Hindi lang ako, ng mga parents mo, ng mga may experience na kumuha ka ng mga idea sa ibang teachers na kilala mo dyan, na naging online teacher na, at kung meron pa sila na maibibigay na ibang tips sa'yo other than this na naibigay ko na, then that's good for you. Alright, guys? So, sa mga teachers naman dyan na nanonood, na nag-online na, may experience na, please comment down below. Agree ba kayo? Sana wala mag-disagree kasi lahat naman ng ito is para sa kabutihan natin. Talagang nag-explain. Okay, guys? Questions and comments. Sana naman walang violent reaction. Okay, magmahalan po tayo. Just comment down below and then I will try to answer and then I will try to reply as much as possible, guys. And thank you for watching and I hope nakatulong siya sa inyo. Okay? And then, sana naman magbigay ng positive vibes. Okay? Thank you for watching, guys. And please, like this video, click like, subscribe, and don't forget to share para makapagbigay din tayo ng ibang knowledge or kaalaman para sa iba. See you again next time and kita-kits ulit tayo sa Chris Channel. Bye! Godspeed!